Kapag ito ang makaka-face-to-face mo sa hapag, kahit mukhang nakakatakot, hindi raw ito me. Sa katunayan, mapapa-me ka raw sa sarap. May lakas ka bang tikman ang best seller sa kambingang ito sa hain sa Nueva Ecija? Ang sinampalukang ulo ng kambing. Sa mga Ilocano, inalsuman. Yan po yung binabalik-balikan sa amin. Gaaway-away sila pag naubos yun. Nilinis muna ng mabuti ang ulo ng kambing. Sa isang malaking kawali, naggisa ng luya, sibuyas at ang ulo ng kambing. Sunod na inilagay ang gatas ng pinakuloang sampalok. Para po sumalab yung asin. Sikretong pampalasa raw ni Vangie. Sili, broth o ang pinaglagaan. At ang hilaw na mangga. At para mas lumambot, isinalang pa ito sa pressure cooker. Para paglambot niya, talagang talab na dun sa laman. Kada serving, 400 to 500 pesos, depende sa laki. Ayon kay Vangie, hindi katulad ng ibang parte ng kambing, ang ulo hindi hamak na mas malambot at malasa. Dahil sa mata at utak nito. Maninamnam, parang luwasan ng balot. Ang kinakarne nilang mga kambing, dinideliver pa mula Masbate. Tuwing ikalawang linggo po, 60 pieces ang dinideliver sa amin. Kada araw, 5 kambing ang pinapakatay ni Vangie. Ang laman nito, lulutuin sa iba pang kambing dishes. Meron po kaming kaldaretang kambing, adobo, bopis. Habang ang ulo, kung hindi ginagawang sinampalukan, masarap din daw na papaitan. Naghahalo yung asim, saka yung anghang, saka yung dinamnam. Sobrang the best. Napakasarap. Medyo malambot siya na makakunat na mabilis naman siyang kainin. Mahigit 2 dekada ng negosyo ni Vangie ang pagluluto ng kambing. Dahil dito, napagtapos niya ang kanyang mga anak, nakapagpundar ng bahay at sasakyan, at nabili ang lupang kinatatayuan ng kanilang kainan. At dahil natikman na niya ang tagumpay dahil sa ulo ng kambing, hindi raw lalaki ang kanyang ulo. Kaya nga sabi ko po sa anak ko, ituloy niya yung pagninegosyo ng ganito kasi madali siyang makaangat sa buhay. Pagdating sa pasarapan ng sabaw, ang pambato naman ng mga tigapako sa Maynila, kaya raw lumaban head to head. Ang main ingredient, ulo ng baboy. Ang tawag nila rito, bulalong ulo ng baboy. Yun ang mga tawag sa mga customer ko, bulalong baboy rin. Di, sige, bulalong baboy na rin. Alas 4 pa lang ng umaga, idinideliver na sa pwesto ni Lakay sa isang parking lot sa Paz Street ang mga in-order niyang ulo ng baboy. Nilinis at tinanggal ang mga ngipin. Kaya naman i-serve natin na makita yung ngipin ng baboy. Sa isang kaldero, nagpakulo ng tubig. Inilagay ang mga pampalasa. Nung kumulo, inilagay na ang hinugasang ulo ng baboy. May isang oras din hanggang mapalambot mo yan. Pagsapit ng tanghali, ready to serve na ang mainit-init pang bulalong ulo ng baboy. Pag siniserve ko yan, binibigyan ko isang ulo. Kaya karakalati lang. 210 pesos kada serving. Pangmasa, kumpara sa iba, mas mura. Sarap doon yung mata, parang balot. Dahil sa kanyang bersyon ng bulalo, taas noong napag-graduate ni Lakay ang kanyang mga anak. Malaking tulong daw sa kanyang negosyo ang mga vlogger na ginagawang content ang kanyang luto. Wow! Ang gaano kalaki.
Sa totoo nga, di ko maasikaso. Kakita ko na lang, naka-plus na ako dyan sa Facebook. Siyempre masaya at malaking tulong rin. Ito yung mga dati kong mga vloggers na kakarating sa akin. Dati, ang naluluto niya raw ulo ng baboy kada araw. Maabot ng mga 100 rin. Panganang baboy, dinudumog ang mga taxi driver, mga delivery van. Pero tila inalat daw ang negosyo nung napilitan silang iwan ang original nilang pwesto sa Romualdez Street. Pinaalis na kami doon, naghanap na kami ng malilipatan. Sa naghanap sa akin, puntahan lang ninyo ko dito sa Pass Street, harapan ng police station, sa loob ng parking lot. Napapakamot naman ang ulo sa kainang ito sa Mandaue City sa Cebu. Ganito kasi kalaki ang kanilang serving ng sinabawang ulo ng isda. Ang sabaw, only 1 tusawa sa halagang 80 to 200 pesos lang. Something's fishy? Wala. Galante lang daw talaga ang nilarang na ulo ng Blue Marlin ni Marivic. Katunayan, sa laki ng isineserve nilang ulo ng Blue Marlin, hiwalay ang pinaglulutuan nitong kaldero sa laman ng isda. Kada araw, 300 kilos ng Blue Marlin ang ibinabagsak dito sa pwesto ni na Marivic. Ang mga isda, nilinis, hiniwa at saka iniluto. Ka lang ng oil, lagyan mo ng ahos, loyal, espada, maraming kamatis, durugin mo na lang. Pagkatapos, lagyan ng maraming tubig. Pinakuluan ang laman at ulo ng Blue Marlin. O, larang na yun. Mata gid mo ang unang kaunon kay tamis lami niya sustansyado pud ni kaon mo. Taong 2009, sinimulan daw ni Marivic ang kanyang negosyo sa isang sidewalk sa Mandaue. Ang kanyang panimulang puhunan, 30,000 pesos. Yung 30,000, lahat na po sa gamit, sa pangbili ng mga matitinda. Fast forward to 2024, ang negosyong nagsimula lang sa sidewalk, meron ng 3 branches ngayon. Pagduha na ako katuig, diri nagtrabaho sa Will and Bake. Dari mo ko na punguhan o buhay sa akong mga pamilya. At ang puhunan ni Marivic noong 30,000 pesos, kinikita na lang niya kada araw. Mayroon naman po ka na pundar katulad ng pagtatapos ng 2 anak namin. Yung nakabili kami ng house and lot, nakabili kami ng sasakyan. Sobrang happy at sobrang blessed po kami, ma'am. Kasi yung tinda namin na simple lang ay nagugustuhan ng mga tao. Huwag nang pairalin ang init ng ulo. Humigop na lang ng mainit na sabaw. Bow!